Welcome back to a series so childish. Even Coco Melon subscribed. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin itong nagte-trending na hanggang ngayon issue pa rin kay, sino ba to? Si It's Stefano mga kaunggoy. So he's a content creator and meron siyang pinost na sa FB niya, no? Sa FB niya, meron siyang pinost kasi daw sabi niya may nanggagaya daw sa kanya, and lahat to pag-uusapan natin to sa video na ito mga kaunggoy. And without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a brand new gatas na naman mga kaunggoy. So meron tayong bagong issue na gagatasan. Syempre, habang fresh ang gatas, kailangan inumin. Kasi pag pinatagal natin ang gatas, mapapanis din mga kaunggoy, no? So habang may gatas, gatasan ng gatasan mga kaunggoy. Okay, so gagatasan natin ngayon si It's Stefano mga kaunggoy. Pero I looked at this issue from a parang outside the box, no? Parang tiningnan ko muna yung both sides mga kaunggoy. Kaya nga hindi muna ako sumagot, hindi muna ako gumawa ng video kasi pinag-aralan ko muna lahat ng sides mga kaunggoy. So apparently, ito yung pinost niya. I've seen multiple content creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it, but they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential, and I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect other content creators' creative process. Okay, so looking at this post, wala namang problema dito eh. No, wala namang parang shit dito eh. Hindi naman agresibo yung post na to eh, no? Ang dami kasing mga content creators na biglang gagatasan to at sasabihin nila, oh, pinaiyak ni Stefano yung bata, ganto, ganyan, pinaiyak niya yung ganto, ganyan. Meron siyang pinaparinggan na content creator, gago talaga si It's Stefano, tarantado siya, mayabang si It's Stefano. When you really read, no, pagbabasahin nyo talaga tong pinost niya, kung marunong naman kayo magbasa ng Ingles, hindi kayo magagalit sa pinost niya. Wala naman nakakainis dito sa post niya mga kaunggoy. Hindi naman kayabangan to eh. No? Hindi naman to parang kinukupal niya yung mga nanggagaya sa kanya eh. No? Mas malala pa nga yung mga pinagsasabi ko mga kaunggoy eh. Ayun, no? Tinan niyo yung ano niya. Tinan mo yung post niya. Copying my content. So una, ito, hihimayin natin tong post niya. Kasi ang dami kasing mga tanga at mga bobo na hindi talaga marunong magbasa. At actually, nabasa nyo, pero wala kayong reading comprehension, no? So, ito babasahin natin to O, yan. Try natin himayin. I've seen multiple content creators copying my content. So, aware siya na merong mga content creators na gumagaya sa style ng content niya, no? So, eto, sa world ng social media, normal lang yon mga kaunggoy. Siguro, nagagaya dahil na-inspire at hindi naman gayang-gaya na talagang 1:1 mga kaunggoy, no? So, parang may mga inspirational lang. Ako, meron akong mga content creators na pinapanood na na-inspire ako sa content nila. Yung tulad nila, Filthy Frank, tulad nila, sino pa yung mga pinapanood ko noon? Sina iDubbbz, mga kaunggoy. Sina Leafy is here, di ba? So, ayun. PewDiePie, yun. Na-inspire ako sa mga content nila. So, medyo nakukuha ko yung mga nuances nila, mga kaunggoy. If you would get my gist, mga kaunggoy. So, normal lang yun. Kasi ang dami nga natin napapanood na content creators and magagaya natin yung mga simple, hindi naman yung 1:1, pero yung konting nuances lang, mga kaunggoy. Like, yung estilo. No, actually, kahit sa mga basketball players nga 'di ba? May nakikita natin na, parang si Michael Jordan galawan nito parang si Kyrie Irving yung galawan nito, parang si LeBron. 'Di ba may mga ganon mga kaunggoy? So, hindi lang sa content creation, kasi lahat naman tayo may inspiration na kinukuha, mga kaunggoy, no? So,
Actually, pati yung alak tutorials nga eh. ito ha. Nung yung kasagsagan ng alak tutorials namin, tapos nag-stop kami ng alak tutorials, may mga nakikita din kaming mga content creators na gumagaya din sa style ng alak tutorials namin. Pero, ayun nga mga kaunggoy, naiintindihan ko naman to si Ed Stefano, yung pinost niya to. I found it fun and enjoyed it, but they started doing it frequently mga kaunggoy. Okay, so dito sila na yung mga ibang tao, dito sila nagalit. Dito nag-butt in yung mga iba't ibang content creators. Ito, makikita natin, sino to? Pati si Sir Jack din, nakisagot din mga kaunggoy, no? So, ito, ang daming mga content creators na nag-call out kay It Stefano na pinaiyak daw nila yung bata. Pinaiyak daw ni It Stefano yung bata. Kasi, meron daw content creator na ginagaya si It Stefano. And bata po siya. Ito po siya, si Ria Vlogs, mga kaunggoy. So, ito pong si Ria Vlogs. Nakalagay po dito, this account is managed by the parents, no? So, ang speculation ko dito, hindi naman si Ria Vlogs or yung bata mismo nag-handle ng page na to or nag-handle ng mga content na to, no? Imposible. Imposible po yan mga kaunggoy. Yes, may mga content creators na mga bata, no, yung mga marunong talaga, ganun bla 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 bla. Pero ito kasi, naniniwala ako na hindi po si mismong yung bata ang nag-handle ng content na to, kundi yung parents nga mga kaunggoy. Kumbaga, inuutusan ng parents na gumawa ng content, tas gawin itong content, bla bla bla, no? So, in other words, parang ginagamit nga nila yung anak nila or bata nila na perahan mga kaunggoy. No? So ito, Ria Vlogs Limited who can comment on this post. Ito, nag-post June 17, putang inang aga, 6:23 AM. Oh shit. June 17. So sabi po ng post na to, papa po ni Ria ito. Sorry po ulit, hindi ko na po i-defend ang sarili ko. Kasalanan ko naman po talaga ang lahat sa paggaya ng content. Nirespeto ko po lahat ng opinion at galit nyo at tanggap ko po lahat yon. Salamat po. Sorry po ulit, ma'am sir, lalong-lalo na kay Idol. Okay mga kaunggoy. So, ayan, nag-post nga sila. Ayan, nag-post naman ng paumanhin yung tatay ni Ria mga kaunggoy. So, ayan, nagpapakumbaba sila. And hinahanap ko yung comment na parang may nagsabi kasi na napaiyak daw yung bata or pinaiyak daw yung bata mga kaunggoy or naiyak daw yung bata dahil sa post ni It Stefano. May mga nagsasabing content creator mga kaunggoy. Eto, so titignan natin yung mga pag-butt in ng iba't ibang content creator sa sa issue na to mga kaunggoy, no? So ito po si Boss Toyo, sabi niya sa isa pong live na deleted na po ngayon. So sabi ni Boss Toyo, walang originality. Bakit? Siya lang ba gumagawa nun? Nakaka-copyright ba yan sa kanya? Ito naman, si Rendon Labador, nag-butt in din mga kaunggoy. Ang mas nakakatuwang panoorin yung bata sa totoo lang. Ross Martin, normal lang naman kumopya ng idea, lalo na kung trending ang isang bagay. Actually, oo nga. Kasi sa TikTok kasi, may mga, di ba, halimbawa pag may nag-trending, so, yung ibang tao, ginagaya yung trending na yun. Halimbawa, may nag-trending na sayaw, ang daming mga content creators sa TikTok na gagayahin din yung sayaw na yun. Na sunod-sunod talaga, mga kaunggoy. O kaya may filter na nag-trend or merong parang format na nag-trend mga kaunggoy or editing style or template na nag-trend. So, yun talaga yun. Kasama talaga yun sa content creation shit. Jack Argota, sabi niya, ginaya niya lang yan kay Asian Cute. Huwag feeling bigating creator kapag gaya-gaya lang. So, nakakatawa po talaga. Okay, ito si Nico David nag-post din. So, pinost niya yung post si It Stefano and etong Smash Mouth mga kaunggoy. Yung ginamit niya bang kanta, siya ang copyright owner noon, All Star by Smash Mouth. Nagtatanong lang ako, baka umiyak yung million fans niya dito. This is an honest legal question, copyright. Sabi niya kasi copying his style, so kanya ba ang All Star
by Smash Mouth, mga kaunggoy. So, ang dami talaga, may mga sense, no? May mga sense yung mga nagsasabi dito kay It's Stefano, mga kaunggoy. Pero here is the thing. Hindi naman ganun ka gago yung, yung post ni It's Stefano, eh. Hindi naman parang super duper agresibo na talagang kailangan i-call out, kailangan gagawin din, eh. Hindi naman ganun kagago yung pag-post ni It's Stefano, mga kaunggoy. O, sinabi nga niya, eh. Everyone has their own, parang nililift up niya yung mga content creators na everyone has their own potential and I'd rather see them create something unique instead. So parang pinopush niya yung mga ibang content creators na wag masyadong gaya-gaya at try gumawa ng sarili nilang style, ng sarili nilang identity, ng sarili nilang, hanapin yung sarili nilang potential, mga kaunggoy. So, looking at this, wala naman dapat kainisan dito sa post niya, eh. So, yun yung sinasabi niya, mga kaunggoy, na everyone is unique, blah, blah, blah. Parang encouragement din, no? Kung titingnan nyo po, yung buong post niya, hindi naman talaga super duper na panggago talaga or ginagago niya yung bata, mga kaunggoy. Pero syempre nga, kung nag-aral kayo ng critical thinking or medyo malawak yung pag-iisip nyo, hindi kayo ma-offend doon at hindi kayo iiyak dito, mga kaunggoy. No? So, yun lang yung sinasabi ko. Rendon Labador! Rendon Labador nag-post. Dapat matuwa yung Stefano na ginagaya siya. Actually, totoo din yun. Kasi, nung may nakita akong mga gumagaya din sa Alak Tutorials, Alak Tutorials, isa sa mga top content namin dito sa channel. So, nung may gumagaya ng Alak Tutorials at may gumawa rin ng sarili nilang Alak Tutorials, tapos nakita ko yung format ng thumbnail nila, tapos yung format medyo ginagaya nila, pero hindi talaga totally, mga kaunggoy. Medyo natutuwa naman din ako, no? Parang nakakatawa din, mga kaunggoy, no? Nakakatawa din na, na-inspire sila sa amin. Idol nila kami, kaya kami ginaya or nagaya or na-inspire. Idol nila kami. Ibig sabihin, parang if you would look at it from another perspective, naging malaki din yung naging impact mo sa buhay nila. Kaya kanila nagaya. Or kaya nila ginagaya yung format mo, mga kaunggoy, kasi malaki yung impact mo, malaki yung impact ng content mo sa buhay nila na ganon. So, actually, ito, parang may nabasa din ako, eh. By Oscar Wilde. So, Oscar Wilde, imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness, mga kaunggoy. No? So, ayun. Kung ibabasa natin sa post na to, so, looking at both sides talaga, may tama at may mali at meron din naman mga nakikisawsaw. Tulad namin ng mga nakikisawsaw. Kasi syempre content to, mga kaunggoy, no? So, ibig sabihin, eto tama. Actually, tama din naman si Rendon dito sa sinabi niya. Ibig sabihin, maganda ang content niya at ginagawang inspirasyon nung bata. Siguro, intindihin na lang natin na ganyan kapag bagong sumisikat pa lang, baka naninibago lang si Stefano, ignorante, kumbaga. Kung ayaw mo magaya ka, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Actually, ito nga, agresibo nga itong pinagpo-post ni Rendon, eh. Ito talaga yung agresibo. Yung kay Stefano, hindi naman ganun ka-agresibo, eh. Siguro mas ma-appreciate natin bilang mas nakakatanda na manghihingi ng pasensya si Steph sa bata kasi kawawa at nababash at baka magkaroon ng masamang epekto. Yung matatanda nga, hindi kinakaya yung bashing, lalo na yung bata, di ba? Yun nga, so tama po ito kasi may mga bata talaga na lalo na babae yung bata, sensitive talaga sila sa bashing at sa mga negative shit, mga kaunggoy. So, syempre, kailangan siguro yung way na pagsasalita natin, medyo hinay-hinay lang, mga kaunggoy. Yung tulad kasi namin na content creator, kami kasi talaga, sanay na kami sa bashing. Actually, nahanap na nga namin yung mga basher minsan, eh. Natatawa nga kami sa mga bashing na yun, eh. Mental health, mga bro. Hindi biro yan, mga bro. Maging mas sensitive sa mga comments at feedback, lalo influencers tayo at madaming nakakasubaybay. Actually, may Mental Health Awareness Month. Siguro nakita ng bata yung comment na yon.
yung post na yon, and siguro sumakit yung damdamin ng bata. Syempre bata sensitive talaga mga bata, lalo na yung mga batang babae. Sensitive talaga yung mga yun, mga kaunggoy, no? So siguro pwede naman sabihin ni It's Stefano na okay lang yan na goods siya, ganun, bla bla bla. Parang may additional form of support galing kay It's Stefano, lalo na idol pala siya ni It's Stefano, mga kaunggoy, no? So, parang, extra encouragement na lang galing sa idol mismo. So, ayun. Rian, dito na si Kuya Rendon. So, makikita natin itong AI. Nakipagsuntukan si Rendon kay It's Stefano. Ginawa pa talaga ng AI shit. Ay, nako. Just want everyone to understand the message behind this recent post. He's not trying to bring anyone down. He's encouraging creators to develop their own creativity instead of simply copying someone else's content. So, tama naman yung sinasabi nitong content creator na to, at yun sinasabi talaga ni It's Stefano, mga kaunggoy. So, tama naman. The recognition and community he has today didn't happen overnight. He spent years experimenting, improving, and finding the kind of content that truly connected with his audience. That success came from consistency, originality, and hard work. Taking inspirations from others is normal, but there's a difference between being inspired and becoming a copy of someone else. Your own ideas and personality are what will make people remember you in the long run. Support creators by appreciating their originality, and if you're a content creator yourself, challenge yourself to build something that people will recognize as uniquely yours. Actually, okay din naman tong post na to, mga kaunggoy. So okay to. Siguro yung way of pananalita talaga, no? Yung way of pananalita, lalo na bata, mga kaunggoy, no? So, unless, eto mga kaunggoy, eto conspiracy lang to. Unless, conspiracy lang to, mga kaunggoy, Siguro, pinost ng papa ng Ria Vlogs etong post na to, siguro dahil for the clout na rin at mas lalong bumulusok. Kasi, alam natin lahat, di ba? Negativity, kahit ano man yan, it creates buzz. Controversy creates buzz, mga kaunggoy. Controversy creates views talaga, mga kaunggoy. Whether we like it or not. Basta may negative shit, siguradong magte-trending yan. Hindi ko alam kung bakit ganun tayo, pero totoo po yan, mga kaunggoy. So baka yung tatay ng Ria Vlogs ay, eto baka lang naman to, like parang speculation ko lang to. Kasi pwede naman shumata pang both sides, 'di ba? Pero here's the thing, baka pinost ng papa ni Ria to para kasi alam niya na baka pag pinost niya to, mas lalong mag-trending, mas lalong dumami yung views, mas maraming content creators ang magpag-uusapan nito. Maraming mga tao ang pag-uusapan nito in after niyan, mas lalong magte-trending, mas marami ang taong pag-uusapan nito, mas lalong magte-trending at mas dagdag engagement sa page ng all parties, mga kaunggoy, no? Kasi tina mo, actually parang 700,000 followers at 700,000 likes na yung page, mga kaunggoy, no? So siguradong nag-trending talaga. At eto, each post pataas na pataas. No? So nakikita po natin, mga kaunggoy. So there you go, mga kaunggoy. So yun lang naman, speculation ko lang naman. Hindi ko sinasabi na totoo yun. Speculation ko lang naman kasi bilang isang content creator at lalo na yung mindset ko, pag may nakikita akong mga nagbabash sa akin, siguradong may gagawin ako para mas lalong, alam mo yung stir fuel into the fire, mga kaunggoy, para mas lalong tumaas yung engagement and everything, mga kaunggoy, no? So, yun lang naman. Kasi bilang isang content creator, no, at nakakatanggap din ng pambabash. So, yun yung tumatakbo sa isip namin minsan pag may nakikita kaming mga negative comments sa, inisin pa kaya namin tong mga basher na to. Parang ganun, mga kaunggoy, no? So, ayun lang naman. That is my 2 cents sa video na ito, mga kaunggoy. The bottom line here is reading comprehension
critical thinking, kailangan natin matutunan yun mga kaunggoy, reading comprehension, at yun nga, critical thinking, at the same time mga kaunggoy, siguro hinay-hinay sa pagsasalita mga kaunggoy, kasi hindi natin alam na baka mahina din pala yung parang kino-call out, or hindi man sinabi ni Stefano yung mismong pangalan ng bata, pero nakarating sa bata and natamaan. So siguro hinay-hinay din sa mga shit mga kaunggoy. Lahat ng both sides may sense. So yun lang naman mga kaunggoy. No, that's my 2 cents, and that's the bottom line because Manong Jaire said so. I gotta head out.